Kahit ano pa po ang mangyari, kahit ano pa po ang gawin ng Iglesia ni Cristo, kahit ano pa po na mga rally ang gawin ng kahit sinong tumututol para po hindi makasuhan o itong si Marcoleta ay makaligtas po sa ginawa niyang plunder. Naku, wala pong lusot. Talaga pong itong si Marco Beta ay kakasuhan po ng ombudsman. Tutuloy na ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Live mula sa TV5 Media Center nung sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, kailan isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta? Jiggy, wala pang inilalabas na petsa kung kailan isasampa ng Office of the Ombudsman ang kaso plunder laban kay Senator Dante Marcoleta. Pero sa isang ambush interview ng media kanina kay Ombudsman Boying Remulla, nanindigan siyang tuloy ang kaso laban sa senador. At wala raw nagbago sa kanilang pasya sa kabila ng isinasagawang mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Nag-ugat ang isasampang kaso sa 75 million pesos na campaign donations na natanggap ni Marcoleta noong 2025 midterm elections. Mismo si Marcoleta ang umamin nito sa isang panayam noong isang taon. Una na ring iginiit ng senador na mismong COMELEC ang nagsabing wala silang nakitang elections offense sa hindi pagdedeklara sa pera. Ito ang bahagi ng pahayag ni Ombudsman Remulla. Nothing is changing. Nothing has changed. We will file it. We will file it. At Camille, Yan ang katibayan na hindi po mapapatiklop ng Iglesia ni Cristo ang ating gobyerno. Hindi mapapatiklop ang katotohanan na lumabag po etong si Marcoleta sa batas. paulit-ulit ang sinasabi ni Senator Marcoleta na layo ng kasong ito na malagasan ng Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara. Ano ang sagot dyan ng Ombudsman Remulla? Jiggy, tinablayan ni Ombudsman Remulla at sabi niya, walang pinipiling kasuhan ang Office of the Ombudsman. Ginagawa lang daw nila ang kanilang trabaho na mag-imbestiga at panagutin ang mga tiwaling opisyal. Jiggy. At ano ang tugon ni Remulla sa sinasabing selective justice ng INC? Jiggy, nirerespeto raw ni Ombudsman Remulla ang pagrarally o kilos protesta nga nitong INC. Karapatan daw ng religious group na magprotesta. Pero nanindigan si Remulla na walang selective justice sa administrasyong Marcos. Narito ang pahayag ni Remulla. Freedom of expression there, pero it's a wrong premise. There's no selective justice in this country. Yan muna. Actually, ito nga ito nga ating mga kababayan natin na mga DDS ang selective. Bakit? Kasi gusto nila na hindi maparusahan etong si Marcoleta sa ginawa niyang plunder. At ginagawa pang bayani etong si Marco Beta ng ilang mga tao doon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Samantalang etong ang si Marcoleta ang unang-unang selective ang justice na kanyang hinahanap. Bakit? Kasi noong siya ay nagpatawag ng hearing sa Blue Ribbon, ang gusto ni Marcoleta ay iligtas ang mga katiwalian na ginawa nitong si Digong. Bakit? Ang gusto niya lamang na ipatawag sa Blue Ribbon Committee hearing at affidavit na kanila ibibigay ay simula 2022 pataas. Hindi po niya gusto na madinig ang korupsyon na nangyari noong 2016 hanggang 2022. Saan ba nagsimula ang korupsyon? Saan ba nagsimula ang flood control scam, ang mga ghost project? Noon pong kapanahunan ni Digong. Si Digong ang presidente. So bakit gusto ni Marcoleta na iligtas
itong itong mga korupsyon na nangyari noong 2016 to 2022. So yun ang maliwanag na selective justice. Namimili lamang sila. At gusto nitong si Marcoleta na iligtas ang mga kurakot nung panahon ni Digong, especially si Digong. At ayaw din nitong si Alan Peter Cayetano na sumabog ang kanyang pangalan na sangkot sa flood control scam. Bakit? Meron siyang mga flood control projects noong siya ang kongresista ng unang distrito ng Taguig noong 2019 to 2022. Diskaya ang gumawa. Ayaw niya na masilip yan. Kaya po, inagaw nila kaya Tito Soto ang Senate presidency para po maligtas ang mga kaalyado ni Marcoleta, ni Cayetano at nito pong si Amy Marcos. Kaya nga po talagang talagang matindi po ang magiging problema nitong si Marcoleta. Bakit? Abay, biruin nyo na nagamit niya na ang iglesia, nagamit niya na ang ilan pang mga kaalyado niya para siya hindi makakasuhan. Kaya lang, sabi nga ni Sec Boying, nothing change. Kakasuhan pa rin si Marcoleta. Ito pa po isang balita. Ang pagtanggap ni Senador Rodante Marcoleta ng malaking halaga ang rason ng balak na pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Pero ayon po sa isang legal expert, mabigat na kaso ang plunder kaya kailangang pag-ingatan kung gagamitin ito. Nakatutok si Joseph Moore. Ang mismong pag-amin daw ni Senador Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos ang isa sa mga nagtulak sa ombudsman na imbestigahan siya para sa kasong plunder. Nang imbestigahan ito dati ng Commission on Elections sa COMELEC, sinabing walang paglabag sa Omnibus Election Code dahil hindi na bawal ang hindi pagdedetalye ng mga kontribusyon. Ligtas man sa election offense sa COMELEC, ang kasong yan ang pinagbasehan ng kusa at sariling investigasyon ng fact-finding panel ng ombudsman. Sabi ng fact-finding panel noon, maaaring walang election offense si Marcoleta, pero ang nangyari raw ay dapat magbunga ng mga kasong kriminal at administratibo. Kaya rekomendasyon ng fact-finding panel ng Ombudsman kasuhan si Marcoleta ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 laban sa pagtanggap ng regalo ng mga nasa gobyerno, tintang tatlong nagbigay ng pera. When you talk about plunder, it's a series of combination of acts. Isa-isahin po natin, 50 million pesos. Umabot ho ng 75 million pesos. From the own admission as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ang kasong plunder non-bailable o walang piyansa. Meron ito parusang reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 taon. Sabi ng eksperto sa batas si Dean Amado Valdez, masyadong mabigat na kaso ang plunder kaya kailangan ng pag-iingat sa paggamit nito. I'm not saying it because I am for or against another, but I'm saying it for the people who would suffer this kind of situation in the future. Sabi ni Valdez, hindi raw sapat na tumanggap si Marcoleta ng pera. Dapat daw ang perang kinamal ay galing sa isang krimen. The mere receiving it is not illegal. The mere receiving it is not fraudulent. The mere receiving it is not corrupt. It could be bad taste. Plunder needs a predicate offense that is illegal act, fraudulent act, or corrupt act. Suppose yung pera ay galing doon sa loot ng i-prosecute niya. Kaya sa tingin ni Valdez, kung ikukumpara sa kulambo ang asunto, Yung kulambo mo, maliit yung kulambo. I-stretch nila para makover ka. Net, maliit yung net. Pero i-stretch nila yung net para makuha ka. okay. Mabitag ka sa net. Where at first glance or at first notice could be possibly considered as admission. They will now try to translate it into an offense. Hinihingan pa namin ng pahayag ng ombudsman pero sabi kahapon ni Ombudsman Rimulya, Good, what was good
So I said, we will file the case. Tama naman, di ba? Sinabi rin dati ng Office of the Ombudsman na lubang napakalaki ng perang ibinigay kay Marcoleta para sabihin simpleng regalo lamang ito. Korupsyon na raw itong maituturing dahil ginamit umano ng nooy kongresistang si Marcoleta ang kanyang posisyon para magpayaman. Tingin naman ng election watchdog na kontradaya na may nakabingbing reklamo sa COMELEC at Ombudsman dahil hindi pagdedeklara ng sosyo ni Marcoleta, dapat sagutin ng senador ang pagtanggap niya ng 75 million pesos. Hindi katanggap-tanggap yung sitwasyon na hindi naman porke before the campaign period nangyari yon, ligtas ka na. Delikado yung pag-utang na loob, yung mga nanalong kandidato, so kanino sila maglilingkod? Sa taong bayan o dun sa mga nag-donate sa kanila? Maliwanag na etong si Marcoleta naglilingkod sa mga nag-donate sa kanya. Ang pinaglilingkuran ni Marcoleta ay etong grupo ni Mike Defensor. Maliwanag na maliwanag yan. Tingnan namin ang reaksyon si Marcoleta pero sa kanyang privilege speech ng May 25 para depensahan ang sarili. He did not say that generosity becomes criminal merely because the amount is substantial. What the law forbids is not liberality. It forbids corruption. What it condemns is not friendship. It condemns the sale of public duty. At least I stated the truth. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. At least I stated the truth. O, yung pare, umaamin pa rin si Marcoleta sa kanyang kasalanan. Umaamin pa rin siya sa napakagrabe po talaga, Ate Agnes, na laki ng pera ang natanggap niya. Diba? At alam niya po talagang bawal yan. Alam niya pong bawal yan. Kaya lang nga po, itong si Marcoleta, makapal po kasi ang mukha nito. Akala niya kasi, porke inamin niya, hindi siya mapaparusahan. Hindi niya alam na yung pag-amin niya na yun ang magiging dahilan ng pagsasampa ng demanda laban sa kanya. Kasi nga po, bawal talaga na makatanggap ang isang halal na opisyal o kaya ay isang government employee ng kahit anong gift mula sa private person. Bawal po talaga yan. Alam niya yan Alam niya yan. Kaya lang nga po, itong si Marcoleta, mas pinili po niya na sabihin ito, para nga iniisip niya may transparency siya. Kaya lang, yung transparency, dapat dyan, meron ding accountability. Diba? Kaya nga napaka contradicting ng panawagan ng rally ng iglesia doon sa EDSA. Mga nakasulat sa kanilang mga damit, transparency and accountability. Nakalagay sa kanilang mga damit pero hindi yata nila alam na ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon ay transparency at accountability. Diba? Tumanggap ng pera to Malaking pera. Di may transparency na. Ngayon, kailangan itong mapanagot, accountability sa kanyang mga nagawa na kasalanan at kanyang mga pagkakamali. 'Di ba? Ang kakibat ng pag-amin mo dito sa iyong kasalanan na ito. Ito po ay may kaakibat na parusa. Bakit? Tinanggap mo yung pera Diba? Dapat hindi mo tinanggap yung pera. Dapat hindi ka tumanggap ng pera mula sa mga private citizen. Tapos nabunyag pa, galing ito kay Mike Defensor. Alam naman natin na kulang na nga lang si Mike Defensor ang umastang senador. Kaya pala siya na nagpapatawag ng Blue Ribbon Committee hearing. Siya na ang nagbibigay ng place of event kung saan magaganap ang Blue Ribbon Committee hearing. Diba? Yan yung resulta ng pagtanggap ni Marcoleta. Ang lakas ng loob nitong si Mike Defensor ngayon na umastang senador. Bakit? Hawak niya sa ulo si Marcoleta.
Actually, ito, nagagamit nga nitong si Mike Defensor ngayon for public stunt ang kanyang pagbibigay ng pera dito kay Marcoleta. Bakit? Expose ngayon si Mike Defensor. At kahit na positive ang publicity na yan o negative ang publicity na yan, talagang pumapabor po kay Mike Defensor. Bakit? Naaalala ang kanyang pangalan. So pagdating ng 2028, kakandidato po yan. At ang palalabasin pa niyan sa sarili niya, sa kanyang mga talumpati, para pa siyang bayani. Para pa siyang bayani ngayon sa kanyang mga gagawin o sasabihin kapag yan ay nangampan niya. Sasabihin niyan, siya ay lumaban sa korupsyon, kasama niya si Marcoleta, siya ay lumalaban sa korupsyon na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero siya ay binubusalan ang kanyang bibig, ayaw siyang pagsalitain dahil sa kanyang ginawang pagbubunyag kuno ng korupsyon. Naku po. Hindi po. Naku, malabo yan. Ngayon, puntahan naman po natin to. Yung patungkol po kasi Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nanggaling lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos. Siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng 3 niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong kamilyo ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po sa person. Pero ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Yun. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero, kung sinasabi nila nahuhuli, hindi po natin mismo si Ombudsman na kailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatotohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Yan ang dapat maintindihan nitong mga DDS na ito. 'Di ba? Na ang bunganga nitong si Saldico, kahit na ituro pa niya, kahit si Trump idamay niya sa korupsyon sa Pilipinas, si Zelensky o si Putin, si Xi Jinping, idamay niya lahat ng world leaders na sangkot sa korupsyon sa Pilipinas. Wala pong kwenta. Bakit? Yung pong kanyang affidavit, yung pong kanyang wala siyang sinumpaang salaysay. 'Di ba? Napakadali lang naman nun. Kung sinasabi no wala siyang kasalanan, kasi yun na sinasabi ni Saldico, wala siyang kasalanan, hindi siya nangurakot. At tinuturo niya itong si Martin Romualdez, si PBBM, kung sino-sino pang mga personalidad na tinuturo niya na sangkot sa korupsyon. 'Di ba? Kung ikay walang talagang ginawang korupsyon, ba't hindi mo tindigan yan at umuwi ka't ituro mo ang lahat ng sangkot sa korupsyon para ikaw mismo ay hindi mapariwara ang buhay mo. Kaya lang, kitang-kita natin na si Saldico po ngayon nagtatago sa Europe. At alam natin na napakamahal po ng pamumuhay sa Europe. Ito si Saldico, nakabili bahay doon.
Kung yan ba hindi nakakurakot ng malaking halaga sa gobyerno, makakabili ba ng property doon yun? So, ibig sabihin lang po nito, etong si Saldico po talaga, siya po talaga ang mastermind. At dinadamay niya ang mga tao na naiwanan dito. Yun ang ginagawa niya. Kasi alam naman niya na sa kultura po dito sa atin, sa Pilipinas, basta magturo ka lang, ang mga DDS o ang mga anti-Marcos, maniniwala kagad. Kahit nga lang doon sa rally sa EDSA, katulad nun, sinabi si Amy Marcos, wala daw na ibibigay na tulong si PBBM sa mga magsasaka, mangingisda. Paniwalang-paniwala yung mga DDS. Ganon po sila engot. Ganon po sila mga kamangmang. Na kahit salita lang, paniniwalaan. Pero dito tayo sa katotohanan na napakaraming ebidensya na nalikom na po ang gobyerno patungkol po dito sa mga sangkot sa korupsyon, ayaw nilang maniwala. Katulad dito, may mga korupsyon na nangyari nung panahon ni Digong. May ebidensya. Ayaw nilang maniwala. Doon sila naniniwala sa walang ebidensya. Ganyan po sila mga kaengot. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat kahit may affidavit na ibigay ang isang tao bilang witness sa korte. Pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing. Mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time yung presence ng tao para siya ay matanong. Ayan. Kaya lang ang problema, ayaw ngang umuwi ni Saldico. Magtataka ka, sila yung nasa katotohanan, sinasabi nila, wala silang ginawang kasalanan. Ayaw namang umuwi. Katulad ni Harry Roque. Diba? Sabi, wala siyang kasalanan. Ba't ka nagtago? Ba't ka umalis? Diba? Bakit ka hindi mo panindigan ang iyong pagiging inosente? Diba? Napaka-imposible nito mga taong to, no? Ate Agnes, hello po. Ayan, at Big Mama, Kuya Henry. Hello po sa inyo. Ayan, salamat sa pagdating. Si Lerma Mercado, si Aladin Marcos. Ayan, hello po. Kaya nga, paano pa yun 2016? Bakit di isama yun? Kapag nga po kasi sinama yun, mabubuking na ang korupsyon po ay nagsimula nung panahon ni Digong. Ayaw nga nilang matukoy na ang korupsyon po ay nangyari nung panahon ni Digong. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung anong opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.